Hindi pala totoong nasagip ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School, Manila. Very sadistic type of kidnapping only this time. Magandang araw po mga kababayan. Narito po ulit ang inyong Masa Masid. Ang sa araw na ito ay bibigyan natin ng mga reaksyon at mga komento ang mga nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan, na kung saan ay laganap daw ang fake news at saan ba nanggagaling yung mga fake news na sinasabi nila. Galing ba dito sa mga vlogger na pinag-iinitan nila na maka-pro Duterte daw, o galing sa maka-pro administrasyon naman? So makikita natin, no, yung mga kaganapan sa buong bansa na ang bilis po ng mga pangyayari, mga kababayan, no? At parang ilang iglap lang, ilang tulog lang, palitan na yung mga nangyayari sa buong bansa, no? At batuhan ng iba't ibang mga akusasyon, batuhan ng mga aligasyon, batuhan ng kung ano-anong mga putik sa mukha pero hindi naman tinitignan ang sarili, at kung may dumi yung kanilang mukha bago magsalita, no? So ngayong araw na ito, mga kababayan, so bigyan lang natin ng komento itong mga napapabalita na bumaba yung crime rate dito sa NCR. Sa NCR nga lang ba o buong bansa, no? Bakit naka-concentrate lang sila dito sa NCR, mga kababayan? Hindi nila tinitingnan na tumataas din ang mga krimen sa mga karatig probinsya, no? Kagaya na lang dito sa NCR, sa Calabarzon, no? Region 3, Region 4, no? Visayas, Mindanao. So napakarami po. Baka yung tinututukan nila ay NCR lang, eh talagang bababa talaga yan, kasi karamihan ng mga opisyalis at mga puwersa nandyan sa NCR. Diba po? So titignan natin, no? Sinasabi nila itong crime rate. Bumaba daw yung crime rate natin, no? Nang napakalaki, mula sa murder case hanggang sa nakawan. So panoorin natin yung video report na ito, no, ng PTV4. Ang pagbaba ng crime rate sa Metro Manila sa ikalawang quarter ng 2025, bumaba pa ng 37.06% ang crime rate sa National Capital Region. Batay sa pinakuling datos sa NCRPO, umabot lang sa 343 ang naitalang focus crimes nitong Pebrero. Mas mababa ito ng 545 na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos naman ng Crime Information Reporting and Analysis System, bumaba ng 41.94% nitong February 2025 ang murder case mula sa 31% noong Pebrero ng 2024. Bumaba rin ng 25% ang homicide. Halos 50% naman ang ibinaba ng physical injury at rape case. Ang robbery case naman ay bumaba din ng 33.73%, habang ang theft cases ay bumaba din ng 33.62%. So yung mga kababayan, dito sa mga datos na ito, no? Ano kaya yung batayan nila? Yung mga naka-blatter lang, o lahat po ba na na-report ay sinama nila dito sa data, no? Kasi minsan may mga kaso diyan na hindi naman naisasama diyan sa mga report, no? Kasi yung mga simpleng nakawan, minsan hindi na nagsusumbong yung mga biktima. Di ba po? Kasi kahit sa mga pulis, takot sila. Diba? O sino ba magtitiwala sa mga pulis ngayon? Dahil nakikita naman nila na parang unti-unti bumabalik yung mentalidad ng mga Pilipino na natatakot sa mga pulis. So dapat yun ang i-educate natin, tatanggalin sa mga tao na wag sila matakot sa mga pulis. Kaso ang problema, mga kababayan,
yung iba hindi na ho nagre-report. No, yung mga simpleng nakawan, simpleng hablutan, no? Kagaya na lang dito sa Manila, yung mga truck na nagdi-deliver ng mga goods diyan ay ninanakawan ng mga gamit, no? Mga ibang mga kagamitan, hindi na ho na-report yan. Bakit? Pagkaaabalahan pa ba ng driver yan at sa mga pahinante? Yung nawawalang mga gamit? Kasi, kaya yan ang hindi nasasama sa mga record. Kaya sinasabi ninyo, no, sa PNP, ay bumaba talaga yung krimen. No? At, syempre, hindi maiwasan ng tao na baka, allegedly, no? na merong tinatago doon sa mga record, 'di ba? Hindi pinapakita lahat. Mamaya papakita ko sa inyo, no? Kung bakit nasasabi ko ito, mga kababayan, na pwede nilang hindi isama. Bakit? Mamaya. No? So dito muna tayo sa report ng GMA7. So ito po, no? Papakita ko sa inyo. Bakit ito hindi na isama doon sa data? Tumaas ang mga kaso ng kidnapping sa Pilipinas mula nang ipasara ng gobyerno ang mga pogo ayon sa isang anti-crime group. Git ng gobyerno, hindi nagpapabaya ang PNP laban sa mga krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Iba sa karaniwan, para sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, ang latest na kidnapping ng isang estudyante na pinutulan pa ng daliri para ipadala sa kanyang magulang. Very sadistic type of kidnapping only this time. Hindi na raw bago ang kidnap for ransom sa bansa, pero ayon sa MRPO, ito raw ang unang beses na naka-encounter sila ng ganito katindi ang ginawa sa biktima, lalo't 14 anyos lamang ito. It's a very inhumane way of treating the victims, and we have never encountered that before. Dati, yung mga victims na ganyan ang treatment where they torture the victims, they cut the finger, adults and Pogo related. This family is in no way related to the Pogos. Pati ang laki ng hinihinging ransom, ngayon lang umabot sa ganyan ayon kay Angsi. Sa impormasyong nakarating sa kanya, alam ng pamilya ng biktima na may kinalaman sa Pogo ang pagdukot. Because the driver used to work in a very big Pogo business in Clark. And the driver has been with them for only 1 month. The same way na naririnig namin, Pogo victims, Pogo hostages na hindi nakabayad ng utang o kaya ganon. The same yung treatment niya and his voice. Ang driver daw ang nagbigay ng impormasyon sa mga suspect. Nagpapagaling na anya sa ospital ang bata, kasabay ng patuloy ring pagsisikap ng pamilya na makarecover sa anya traumatic na karanasan. Pero hindi lang sila ang apektado. The business community is in a panic because this is what they're afraid of. Ayon sa grupo ni Angsi na Movement for Restoration of Peace and Order, dumami din ang kaso ng mga kidnapping simula na magsara ang mga pogo sa bansa. Sa buwan lang ng Enero, 4 na ang naitala. So itong sinasabing Pogo related, mga kababayan, ang nakakatawa lang dito, no? Pilit nilang iniugnay dito kay Pangulong Duterte, no? Granting na may kinalaman yung mga Pogo dito sa mga nangyayaring kidnapping. Bakit? Kayo na yung nakapwesto dyan eh. Kayo na ho ang namumuno dyan. Kayo na ho ang nagpa-implement ng mga batas sa buong bansa. Bakit hindi nyo masawata yung mga ginagawa ng sinasabi nyong may pakana ng mga pugo na yan? Ibig sabihin, hindi epektibo yung ginagawa ninyo. At yung kapalpakan na yan ay sinisisi nyo sa dating administrasyon. Di ba? Ibig sabihin, walang silbi yung pagpapatupad yun ng batas dahil nalulusutan pa rin kayo ng mga kriminal. Hindi ba? So, ang nakakatawa lang dito, mga kababayan, pilit nilang iniugnay dito sa dating administrasyon. Excuse me ho, mga kababayan, excuse me po, no?
pasintabi po sa gobyernong ito. 3 taon na ho kayo dyan. Ay sana, kung talagang seryoso kayo sa pagpapatupad ng batas dyan, tapos na yan. Diba meron kayong taning hanggang December, kailangan sarado na lahat ng pogo. Lahat ng mga nagtatrabaho dyan, lahat ng mga illegal pauwiin nyo. Ano nangyari? Hindi nyo na-implement. Tapos sisihin nyo yung dating administrasyon. Lahat ng kapalpakal nyo ngayon, sinisisi nyo sa administrasyon. Dating administrasyon. So, ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho. No? Dahil doon kayo nakadepende, nakatingin sa dating administrasyon. Walang kwenta yung pinagagawa nyo. Yun ang saloobin ng bawat Pilipino ngayon. 3 taon na kayo dyan, pero walang nangyayari. Pagdating dyan sa implementasyon ninyo sa pogo na yan. Akala namin, okay na, napaalis nyo na yung mga pogo. Di ba? Tinanggal nyo na nga yung, tinanggalan nyo na nga ng, kumbaga, pinalayas nyo na yung mga pogo hub dito sa Pilipinas. Ba't ano nangyari? Tapos ituturo nyo sa dating administrasyon dahil pinapasok yung pogo dito. Nagbago lang yung anyo ng mukha. Nagbago lang ng mukha yung mga pogo ngayon dahil pinapasok nyo ngayon yung mga sugal na Pilipino ang apektado. Tignan nyo ngayon sa online, naglipa na yung mga sugal. Di ba? Dati galit na galit kayo dun sa sabong, online sabong. Pero ngayon, yung online games na yan, hindi nyo pipigilan. Very selective kayo pag gaganyan. O sino ba yung nasisirang buhay ngayon? Yung mga Pilipino. Naglalaro online. Sugal. Scatter. Ano pa ba? So pati yan, kasalanan ni Duterte. Kapalpakan nyo sa pag-i-implement ng batas, sisisi nyo dun sa dating administrasyon. Matagal na hon tapos yung dating administrasyon. Ngayon ho, ang gusto namin, ayusin nyo ho yung kriminalidad, no? Yung makalakad kami na hindi natatakot. Ngayon, mga adik, naglilipa na naman. Ramdam nyo yan, di ba? Anong ginagawa nyo? Tapos may pa comment pa si PNP chief na nagpapahaba lang ng oras yung mga yan dahil kailangan. Hindi yan tamang katwiran. Illegal ay illegal. Di ba? Tingnan yung mga adik ngayon. Pinapakita nila online yung ginagawa nila. Kasi wala na silang takot sa gobyerno. So lantaran na ho yung mga ginagawa nila online. Kahit yung pagdudurog nila ay pinangangalandakan na ho nila sa social media. So nawawalan na ho sila talaga ng respeto sa mga kapulisan natin. Bakit? Kayo mismo ang nauuna dyan. Di ba? Kung respeto kayo at pinapatupad yun ng tama yung batas, walang ganyang mangyayari. Hindi kayo babastusin ng mga adik sa online. Tama? So, sino may pagkakamali dito? Duterte pa rin? Porket hindi nyo masolve yung problema niyan, isisisi nyo sa gobyerno ni Duterte. Matagal lang tapos, 3 years lang tapos yung pamamahala ni Digong. Tapos kayo ngayon, inuungkat nyo pa rin. Ibig sabihin, hindi kayo epektibo dyan. Inutil yung mga pagpapatupad yun ng batas. Yun lang yung opinion ko. No? Walang kwenta yung law enforcement ninyo kasi ang lumalabas, pinapalakas yung loob ng mga drugista. Kasi alam naman natin, yung mga addict na yan, yun din ang gumagawa ng hindi maganda. Diba? Kasi may mga justification kayo eh. Yung sinasabi nyo, kaya lang naman gumagamit yung mga yan
dahil nagpapahaba ng oras para sa trabaho, ibig sabihin, kayo mga nasa serbisyo, ganyan ang ginagawa niya kasi nagpapahaba kayo ng oras sa trabaho. Lahat ng mga nag-overtime. So parang binapayagan nyo, sige gumamit kayo kasi nagpapahaba kayo ng oras. Oh. Mali yung ganyang katwiran. Hindi akma, no? Kasi nagbibigay ng sinyalis sa mga kabataan, sa mga tao na okay lang gumamit ng drugs. Kasi kailangan, dahil nagpapahaba ng oras, that's BS. Most of the perpetrators are still the Chinese syndicates. The victims are not all POGO-related. The government is caught flat-footed. Hindi sila prepared what to do, no? Mga Filipino drivers are without jobs. Not just the Chinese are without jobs. We have to be more vigilant with these things happening now. Ay naman kay Interior Secretary John V. Crimulya. The PNP is on top of the situation. Hindi nagpapabaya ang PNP. We have the tools necessary to fight crime. The people around me now, I vouchsafe for them. They are doing a good job. We will never let down our guard against criminality. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. So mga kababayan, yung sinasabi ng PNP, sinasabi nila na bumababa ang crime rate natin sa bansa, dito sa ating bansa. Paano natin paniniwalaan yung mga sinasabi nila kung mayroong mga tinatago or mas matatawag natin na cover ups? Paano ko masabi? Ito. Paano nila pinagtakpan at binago yung istorya? Hindi pala totoong nasagip ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School, Manila na dinukot noong Ano sabi? Narinig niyo yan? Ulitin natin. Hindi pala totoong nasagip ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School, Manila na dinukot noong nakaraang buwan. Dahil sa kasinungalingang ito, sinibak agad sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group matapos mabunyag ang peke nilang accomplishment. See? Mga kababayan? Mismo ang PNP ang nagsasabi na may pineke, no, sa mga accomplishment nila. So paano tayo maniniwala ng pinangangalandakan nila ay totoo? Na sila mismo diyan ay nagkaroon ng kalukuhan. O sa paano maniniwala ang taong bayan sa inyo? Ito, hinahayaan ng PNP chief, hinahayaan ng DILG secretary. O sige nga, kung talagang totoo yan, sibakin niyo yung PNP chief dyan, walang kwenta. Nahamon natin si Secretary Remulla. Sir, sibakin niyo yung PNP chief niyo. Walang silbi. Bakit? Hindi malayo na yung mga krimen na nangyayari sa bansa natin mas mataas pa sa inasahan. Dahil may pagtakip, no? May pangmanipula ang nangyayari diyan. Ito, isang halimbawa ito. Hindi ho ba tayo naaalarma sa mga ganitong bagay? Na araw-araw naman natin nakikita sa social media or nababalitaan, kahit papaano nakikita natin sa personal na mayroon talagang nangyayaring mga krimen. Nakawan. No? Ang aakyat bahay, mayroon na ho. Sigurado, hindi ito napapasama sa data na sinasabi niyong pagbaba ng mga crime. Dahil ito pa lang ang patunay, no, na minamanipula nila yung data. Sabihin nyo sa akin ngayon, fake news ako. Hindi fake news. Yung mga sinasabi ng vlogger
mga content creator, yung sa mga nakikita nila. Hindi natin maiiwasan na mayroon talagang mga gunggong ng mga vlogger na talagang nagpapalabas lang ng mga fake news. Hindi talaga maiiwasan yan. May mga ano talaga yan. May mga salaula talaga dyan. Pero ito galing sa inyo, PNP, dadayain nyo yung data, dadayain nyo yung accomplishment nyo. That's amazing. Di ba? Tingnan natin. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Alamin natin sa buong detalye ni Paul Montibon. Pinagpapaliwanag ng PNP CIDG ang pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay sa naiulat nitong questionable rescue operation mula sa isang estudyante na nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Batay sa paunang investigasyon ng PNP CIDG, hindi pala nasagip ng mga otoridad ang batang biktima na kinilalang si 01, kundi iniwan lamang ito sa Parañaque City. Question din kung bakit walang naarestong suspect sa ginawang rescue operation. Lumalabas pa na staged o gawa-gawa lamang ang nasabing accomplishments ng anti-kidnapping group operatives. See? Ginawa-gawa lang nila yung report na accomplishment nila. So, ibig sabihin, kung dito sa pangyayari na ito, ginawa nilang kabalbalan, paano tayo maniniwala na sa ibang mga kaso ay hindi nila ginagawa? Yung kaparehas nito. O, diba? Sinasabi niyo dyan sa PNP, bumaba yung kriminalidad sa buong bansa. Eh, hindi yun ang nararamdaman namin eh. Ang nararamdaman namin ngayon, kaba, takot. Pag lumabas kami, makaisa na kami dun sa mga hold up, masaksak, no? Mapatay ng mga kriminal na ito. So, hindi malayo po mga kabayan na ito yung mga data na ito ay may mga hokus-pokus ito. So, hindi malayo, di ba? Hindi ko sinasabing totoo, ha? Kasi ako, may pag-aalinlangan ako dito sa mga report na ito na bumaba yung crime rate. Kasi hindi yun ang nakikita ko eh. Ang nakikita ko, talamak ang nakawan, snatching, no? Ano pa ba? Ang pagdukot ng mga bata, ano pa? Pagpatay, rape. Isipin mo, yung mga matatanda na, nire-rape pa. Sinasaksak, tinataga. O, yun ba ay kasama sa mga data na sinasabi niyong bumaba? Or baka hindi nyo pa nare-record yan? So, ang hinihingi namin, patunayan nyo sa pamamagitan ng pagtrabaho na talagang nandiyan kayo, no? Nagpapatrol kayo, pinangangalagaan yung katahimikan, hindi yung puro number. Although dito sa area namin, nakikita naman namin na may nagpapatrolya nga. Pero sa ibang lugar po, wala. Wala po. Kaya talamak yung krimen. So, ang hinihingi natin sa PNP, no? Na ayusin nila ito para maniwala yung taong bayan, mataas na ang respeto sa inyo noong mga nagdaang taon. Huwag naman sana na ngayon ay pababa at bumagsak yung inyong rating. Ang tiwala ng taong bayan sa inyo ay mawala. Di ba? Sa totoo lang, biglang nagbabago yung pananaw ng taong bayan ulit ngayon sa PNP. O kaya dito sa EFP. Unti-unti hong bumababa yung tingin na hindi kagaya nung panahon ni President Duterte na talagang masasabi mo na karespeto yung mga pulis dahil sa pamumuno. Di ba po?
So ituloy natin to. Pebrero 21 nang magsumbong ang ina ni Zirui Juan sa PNP AKG na dinukot ang kanyang anak kasama ang driver nito habang sakay ng isang black Toyota Alphard na may plate number na NEG 7032 pauwi sa kanilang tahanan mula sa eskwelahan. Una nang natagpuan ng sasakyan ng biktima sa isang abandonadong lugar sa barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Kinabukasan Pebrero 22 nang magdemand ang mga kidnapper ng $20 million mula sa pamilya Juan. Sa kalagitnaan ng negosasyon, pinutol ng mga sospek ang hiniliit ng biktima at iniwan ito sa Macapagal Avenue sa kahabaan ng Junction Road patungong Las Piñas, Parañaque Wetland Park bilang patunay ng kanilang pananakot. Dito na iniulat ng PNP AKG na nailigtas nila ang bata at naibalik sa pamilya nito. Pero lumalabas ngayon sa investigasyon ng PNP CRDG na hindi aktwal na nasagip ang bata, bagkus iniwan lang ito sa Parañaque City na naglalagay sa duda sa naging pahayag ng mga operatiba ng anti-kidnapping group. Sa ngayon, pansamantalang hahalili bilang officer in charge ng anti-kidnapping group si Police Colonel Paul Albay. Mananatili sa pwesto si Albay bilang OIC habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa nirelieve na si AKG Chief Police Colonel Elmer Ragay kaugnay ng insidente. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling katanungan ay kung bakit at papaano na idokumento na isang rescue ang kaso ng dinukot na estudyante. Ang pagkakasibak naman ng pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group ay inaasahang magkakaroon ng masusing pagbusisi sa naging operasyon na isang rescue ang kaso ng dinukot na estudyante. Agay kaugnay ng insidente. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling katanungan ay kung bakit at papaano na idokumento na isang rescue ang kaso ng dinukot na estudyante. Ang pagkakasibak naman ng pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group ay inaasahang magkakaroon ng masusing pagbusisi sa naging operasyon at pananagutan sa mga sangkot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. So yun nga mga kababayan, no? So meron silang hocus-pocus na ginawa, no? Peking rescue operation. Ito kaya yung sinasabi ni PNP chief, kaya nagkaroon sila ng emergency meeting doon sa PNP headquarters dyan sa Camp Crame yung panahon na dumaan yung police convoy doon sa EDSA busway. Matanong lang natin, no, mga kababayan. So ito ho ba ay ano ang impact, no? Anong impact nito sa kasalukuyang kalagayan? Ako ho, personally, medyo alanganin yung tingin ko sa PNP. Kasi sa mga panahon na ito ngayon, hindi mo may iwasan na may iwasan magduda dito sa mga pahayag at mga report ng PNP. Kasi sila mismo ho, eto ho, lumabas yung balita na talagang kaya nilang baguhin ang kwento, no, ng mga pangyayari. So paano kami maniniwala sa mga report na sinasabi nyo na bumaba ang crime rate dito sa ating bansa, kung sa gantong pangyayari na ito na napakalaking balita, no, malaking balita ito mga kabayan, ay ginawa nyo ng kwento, di ba? So parang ang dating nito sa amin, yun yung maliliit na mga krimen, ay ito nga ang malaking krimen na ito, kaya nyong baguhin ang kwento. Yun pa kaya yung maliit at yung mga tinatawag nating pipitsuging mga krimen, paano namin masisiguro na hindi ito gawa-gawa? Or hindi ito dinoktor para mabago yung data? Diba? So paano kami makakasiguro na yung lahat ng mga sinasabi nyo ay totoo?
Yun nga lang dumaan yung ating convoy at convoy ng PNP chief dito sa busway dun sa EDSA na yan ay pinagtatakpan, di ba? E paano tayo maniniwala dyan, mga sir at mga ma'am? Eh kayo mismo dyan sa pamunuan ay nagtatakipan. So paano kami makakaasa ng tunay na balita sa inyo or tunay na pahayag ng namumula sa inyo, di ba? Eh kayo yung kayo dapat ang ipatawag yun sa kongreso pinag-iinitan nyo yung mga vlogger na sinasabi yung fake news. Tingnan nyo muna yung mga binibitawan nyo salita. Kayo dyan nagkakagatan, kayo dyan nagtuturuan. So paano kaming mga maliliit na mayan manunood na lang sa ginagawa nyo? Ay yung iba nga takot ng lumabas, mas lalo sa gabi, dahil yung dadaanan hindi mo sigurado kung ligtas, di ba? So yun lang ho, mga kababayan, kung ano talaga ang nangyayari dapat ipaalam. Kung may fake news man na nangyayari, sigurado hindi nanggagaling dito sa labas, nasa loob po. Anong mapapala ng mga magfi-fake news dito sa labas? Kapag sa akin, sasabihin niyo akong bayaran? Kung bayaran ako dito, sarap buhay na ako ngayon, di ba? Ito yung ginagawa ko para awareness din sa iba. Kasi alam ko, iba natin mga kababayan takot magsalita. Pasinsahan tayo, hindi ako takot magsalita Niisip ko lang yung kapakanan ng pamilya ko, kapakanan ng mga anak ko, na balang araw, ligtas sila na maglakad-lakad dyan, na hindi kakabahan. Diba? Kung lahat tayo magpapadala sa takot, sa mga pananakot, banta ng mga kaso-kaso, ay wala. Ganito talaga tayo, no? Ibig sabihin, nahawakan na tayo sa liig at wala tayong karapatan magsalita. Yun lamang po, mga kaubayan. No? O sana, huwag kayong matakot na ipahayag yung mga damdamin nyo. Kasi karapatan nyo yan. Nasa saligang batas yan. Pero huwag naman tayo magpakalat ng fake news. No? Kasi may mga vlogger dyan, for the views lang. Hindi ako nananawagan na, sige, panoorin nyo yung video ko. Hindi ako nananawagan ng ganyan. Panoorin nyo man o hindi yung video ko, gagawa ako. Baka sakali na may manood, no? May makapansin dito sa video ko, at least nabigyan ko sila ng impormasyon. Di ba? So huwag tayong matakot na magsalita. Dahil unang-una, yan ang isa-isang karapatan natin na makilahok, no, dito sa gobyerno natin. Kasi kung tayo walang gagawin, wala tayong ipapahayag kahit mali na yung nakikita natin, part na tayo doon sa mga ginagawa nilang pagkakamali. Di ba, mga kabayan? So yun lamang po. At sana suportahan nyo yung ibang nating mga content creator na nagsasabi po ng totoo, no? Kung mapansin nyo man yung aking vlog na ito, yung aking video na ito, marami pong salamat. At sa mga sumusuporta po, sa lahat ng mga subscribers po natin, mga bagong subscribers po natin, hindi ko po kayo kilala, no? Maraming salamat po sa panunood ng aking mga videos. So, malaking bagay na po sa akin yan na nakapagbigay ako ng kahit papaano inspirasyon o awareness sa inyo, no, mga kababayan. So, yun lang po. Magandang araw po sa ating lahat.